Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tima, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, o sara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mga atake ng mga bulaang kopit, para patibayan ang bawat Katoliko, upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Sa punto por punto live natin kay Sister Puring Samson. Brad, anak ko dalawa sa born again. Ito live ngayon to, nakikinig siya. Ani ang gagawin ko, o siguro ano ang gagawin ko, ang mga anak ko, ang mga anak nila wala pang binyak or binyag, na Mr. ano siguro. So ano daw ang gagawin niya, bro? Mga anak daw niya dalawa ngayon born again, siyempre nag-asawa, nag-anak. Ang mga anak nila walang binyag. Ano daw gagawin niya, bro? Mga anak nila or apunan niya? Bali, anak nila, apunan niya siguro. Apunan niya, no? Dalawa niyang born again na anak, ang mga anak nila. So, mga apo niya. Wala pang binyag. You cannot do without the conscience of the parents. So, the best thing you do talaga dyan, kapatid, is kausapin mo yung mga anak mo, ikatikais mo. No? Kasi, ano yung na-deprive nila na dapat matanggap ng mga bata. So, yun talaga ang dapat mong ipaunawa, no? In Matthew, kapatid, 19:14, malino yan, sabi ni Panginoong Jesucristo, no, sa Matthew 19:14, anong sinabi ni Panginoong Jesucristo dito? Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. So, na-deprive natin yung liberty, no, yung kalayaan ng mga bata na maipalapit natin sila kay Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan natin sila maipalapit? Pagbibinyag. No? Galatia 3:27. Anong sinabi ni Apostol na Pablo? Sa Galatia 3:27, ito ang ating mababasa. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So, ang bautismo is a sign of pakikipag-isa natin kay Panginoong Jesucristo. Kasi para siyang damit na isinuot natin nung nabinyagan tayo. Kung tayo nakaranas ng ganiyang experience, dapat maranasan din yan ng mga anak natin. Bakit? In Acts 2:38 to 39, yung pangako na yan, hindi lang para sa malalaki, para din yan sa mga bata.
Acts 2:38-39, ito ang ating mababasa. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So hindi lang para sa malalaki ang binyag, para din mga bata yan. So na-deprive natin yung kalayaan ng mga bata na makalapit sila kay Panginoong Jesucristo through baptism. So ang tanong mo, sister, paano mo maipapalapit yung mga apo mo? Paano mo mapababautismuhan? Catechize your son or daughter. Tulungan mo sila na maunawaan kung ano ang kanilang gampanin bilang mga magulang. No? Dahil sa banal na kasulatan, para mapabilang ka sa kaharian ng Diyos sa Old Testament, kailangan kang matuli. At sa anong panahon? At as early as 8 days after ikaw ay ipinanganak. Ganun ka-importansya. No, 8 days pa lang nang ipanganak ka, kailangan tuliin para mapabilang siya sa kaharian ng Diyos. Yan ang historical context sa Old Testament. Binago yan sa New Testament kasi yung pagtutuli sa Old Testament, pinalitan na ng bautismo. Basahin muna natin na sa Colosas 2:11-12. Colosas 2:11-12, yung tuli pinalitan ng bautismo yon. So yung pagtutuli noon, kahit na bautismo na siya ngayon, dapat parehas pa rin yung paraan na sa kung paano nila tinutuli ang bata noon para mapabilang. Ganun din yung sa pagbibinyag kasi ang nagbago lang naman yung ritual. Dati pagtutuli, ngayon bautismo na. Pero yung pamaraan, parehas pa rin dapat kasi para yun sa pakikipag-isa ng mga bata sa ating Panginoong Jesucristo. No? Basahin natin ng Colosas 2:11-12. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. So yung tuli ngayon sa panahon ng Kristiyano, baptism na, hindi na yung pagtutuli sa laman. Okay? So, importante po yan. No, importante po yan kasi sa Old Testament, ang mga bata para mapabilang sa kaharian ng Diyos, tinutuli yan. O basahin muna natin ang biblical reference natin no, sa Genesis 17:9-13. Kasi ang mga hindi natuli, ititiwalag. Ito po yung historical context niya, ano? 17:9-13. Ito ang ating mababasa. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat, walang walang restriction na maliban sa mga bata, kundi lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuloyin. Pagsapit ng 8 araw. Kita niyo? Diba? 8 days pa lang after ng pagkapanganak, tinutuli na yung bata kasi tipan yun kay Yahweh. At yung pagtutuli na yan sa New Testament na palitan ng pagtutuli, hindi na sa laman, kundi sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa anong paraan? Bautismo. So kung yung mga bata noon ay kinakailangang matuli, ganun din yan ngayon. Ang mga bata kinakailangang mabautismuhan. Bakit? John 3:3-3:5, maliban ang tao ay babautismuhan, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit o makakakita sa Diyos. Yan po ang connection yan.
Although hindi naman natin sinasabi na yung mga bata na hindi na mabinyagan pag namatay ay maiimpyerno din. Hindi naman yan turo ng simbahan. Bakos ang turo ng simbahan pinapasa Diyos. At sa Mateo 18 naman, ang mga bata para sa kanila ang kaharian ng langit. So hindi rin natin masasabi na iimpyerno sila pag namatay sila na hindi nabinyagan. Pero pag nag-stick tayo sa words ni Panginoong Jesucristo, ang tao, basahin natin na, tao, general to, generic to. Ang bata, tao yan. John 3:3, 5. Ito ang ating mababasa mga kapatid. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao. Taong sinabi dyan, ibig sabihin, pag panganak na muli, tumutukoy sa pagbautismo yan. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Maliban daw ang tao, mabinyagan, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sa 5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao, generic, ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, ibig sabihin, binyag, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung dito tayo mag-stick, mahirap ang tao makapasok sa kaharian ng Diyos na hindi mabinyagan. That's why, ang simbahan, naniniguro ang simbahan. Naniniguro na for the sake sa salvation na kinakailangan ng bata, kinakailangan din silang mabinyagan. Kaya hindi aral ng simbahan na hindi binyagan ng bata. Diba? Kasi sa Biblia pa lang, sa Old Testament, 8 days. 8 days para mapabilang ka sa kaharian ng Diyos. 8 days matapos kang isilang, tutuliin na ang mga lalaki. So wala po yung pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Maliban na lang sa paraan. Yung pagtutuli dati kasi, pinalitan na yun ng bautismo. Pero ganun pa rin po yun mga kapatid. Importante pa rin po ang bautismo. Lalong-lalo na sa mga bata. So sister, yun lang ang mga ipapayo ko, catechize your children. Yung mga anak mo, i-catechize mo, ipaunawa mo sa kanila ano yung na-deprive nila bilang mga magulang. No, dahil ang mga magulang, ang pangunahing mission natin, mga magulang, is to lead our children to God. Yan po ang pangunahing gawain natin. Unang-una na dyan ang pagbabautismo. Yan lang, Brother Angel. Yes, bro, nakakatakot yan, no? Bigyan natin ng isang talata para may dokumento tayo. Nakakatakot yung 17:1 and 1-2 na Lucas, bro. Yan ang sinasabi natin sa mga pastor, no? Sa mga nagsulputang sekta ngayon. Yan ang nagiging problema ngayon sa kanila. Nakakatakot yan. Lucas chapter 17, bro, 1-2. Unsa, Brother Angel? Lucas chapter 17, 1-2, bro. Yan ang ginagawa ng mga pastor ngayon. Kaya ingat po tayo, ha? Ingat na ingat dyan. Nakakatakot yan. Ayaw nilang pabinyagan ng dahil doon sa mga nila. Dahil sa mga turo nilang mali. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kaniya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman ng mga maliliit na ito. Ibig sabihin ng mga maliliit ito, mga bata. Karga-karga niya yung mga bata eh. So, ibig sabihin dyan, ayaw niyang pabinyagan. Mga bata. So, mas matindi ang matindi, no? Sanhi sila ng pagkakasala ngayon. Ayaw pabinyagan yung mga bata. So, keep praying na lang po, no? Pray hard. Kung kaya po, sabi ni Bro Junry, i-catechize nyo, hopefully, no? Kasi nalason na yan sa isip ng mga pastor eh, na bawal binyagan ng bata. So, kakatakot po, no? Sana makinig sila. Iano nyo dito kung mayroon silang concern, kung di nyo kaya, i-catechize, pwede nyo po papasukin dito sa punto por punto, Sister Puring, no po? Yun lang po. At may nagtanong dito, bro, paano daw? Gustong may makipag yata, Dokiti Sagal. Paano daw makapasok sa Zoom, bro? Di siya daw makapasok. Baka to. Okay. Paano siya makapasok sa Zoom? Kapatid, yes, punta ka sa Facebook page ni Brother Jando na straight to the point. Straight to the point ni Brother Jando sa Facebook page, nandoon naka-pin post ang Zoom ID at meeting.
ID para makapasok ka, bro. Hindi kasi nilalagay namin dito kasi nakikita ng mga alien, yung mga hacker, at kapag nakapasok sila, nagpapalabas sila ng mga malalaswa dito sa Zoom meeting. Kaya hindi namin pinopost dito. Kaya punta ka doon sa Facebook page ni Jando Alabado. Andun po nakapinpost. Straight to the point. Yan. Ang pangalan ng kanyang Jando Alabado, straight to the point.